Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong post ni Lani Laksamana RN. Pinsan ko ito, nasa Israel. Sabi niya, bili na lang tayo ng Bolt. Bolt yung taguanan ng pera. Bolt. Aw, wala man di ay pudtay ibutang. Pinaka worst government ever. Lahat na lang utang pa more. Okay. Isinare ni Lani ang post ng Serbisyong Pilipinas tungkol sa buwis ng mga savings in the bank. Ito. Savings in the bank with 20% tax now. Mag-ipon ka ng pera mo sa bangko, mag-interest. Nako, automatic deduction 20% interest. Ano ba naman yan? Okay, so ito some banks started imposing 20% final withholding tax on time deposits and peso bonds after Republic Act 12214 or the Capital Markets Efficiency Promotion Act became effective on July 1. Okay? In a statement, Security Bank and Union Bank confirmed that they have started implementing 20% tax on all long-term time deposits and investments on the first day of the month. Meanwhile, ito na, mga reklamo. Kanina si Kipicho, marami siyang post tungkol nito. Naglitan niya na si Kipicho. Bakit daw ganito ang sistema ng administrasyon ngayon? Okay. Yeah. Meanwhile, some groups are opposing the new policy because the depositors are supposed to lose it. Under this, people will be taxed 20% of their savings on long-term time deposits, which averaging only up to 6% interest per year. Okay? Pinakamalaki na yan. Per year, mag-time deposit ka, 6% lang. So, kwentahin natin, magkano ang maiwan? That is, if a person has 100,000 deposited in the bank and earns 6,000 in a year on the current 6% annual interest, the interest he earned will be reduced to 1,200 due to the new policy. 20% Di ang laking mabawas. So, I don't know kung anyway, ako wala naman kaming savings sa bangko. Na lalo na yung time deposit na long term. Kaya lang, ano ang epekto nito sa gobyerno? Magandang epekto nito sa gobyerno. Tuwan-tuwa ang gobyerno, kaya nga diyan tumatawa si Finance Secretary Ralph Recto. Tuwan-tuwa. Kasi may income. Okay lang din sana yung income, yung mag-tax tayo, basta nakikita natin na mayroong pinagdaanan mayroong nakikita mo yung pinupuntan. Example, utang ng utang. Okay? Dami ng utang. Nasaan napunta yung utang? I don't know kung ano sa paningin niyo. Ako, halos hindi ko maramdaman yung lalo na sa Build Better More nila, BBM, Build Better More. Halos hindi ko maramdaman, hindi katulad nung panahon ni PRRD yung build niya. Talagang kaliwat kanan ang pagpapatayo ng infrastruktura. Ngayon, menos. So yun, galing sa utang yun. Ito naman, tax. Income. Saan pupunta ang income ng gobyerno? Ayuda. O doon sa congressional allocation sa mga pet projects ng mga mambabatas. Sana sabi nila
lumalugod daw ang ating ekonomiya. Second fastest growing economy in Asia. Well, okay yun. No problem. Kaya lang, kumusta naman ang buhay ng mga kapwa nating Pilipino na nasa laylayan? Lumalago ang ekonomiya, yumayaman ang mga mayayaman, kumusta ang mga pobre? Dapat sana yung mga pobre, unti-unti umaangat. Kaya lang, sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng mga pobreng Pilipino mula nung umupo ang administrasyong ito. Pataas ng pataas ang poverty rate. Pataas ng pataas ang hunger rate. Anyway, balik tayo dito sa taxes. Kung katulad sana sa Amerika, nagbakasyon kami doon last year, mataas ang taxes doon. Yung aking mga anak na nagtatrabaho, automatic, mataas. Basta ang laki. Kaya lang kitang-kita mo naman saan napupunta yung mga kalsada nila, infrastruktura nila. Sabi ko sa anak ko, anak, kung dito kami manirahan at taksan kami ng malaki, okay lang, wala kaming problema. Kasi nga, nararamdaman yung serbisyo ng gobyerno. Dito sa Pilipinas, I don't know, mataas na nga ang buwis, hindi man nararamdaman. Ako wala akong nararamdaman. Ang nakikinabang yung nakapwesto. Yung nasa laylayan, bakit ko nasasabi nasa laylayan? Kasi nga, tumutulong tayo sa mga Talaandig tribe sa Bukidnon, nasa laylayan. Hirap na hirap sila. Halos hindi sila makakain. Magtrabaho sila, one day na trabaho, labor, 200 pesos lang ang sweldo nila. How can you live with that 200 pesos? Kaya hanggang survival lang ang kalagayan nitong mga katutubong ito na nakakasalamuha ko. Ay, I don't know. Mula nung umupo ang administrasyong ito, 3 taon na, no? Isa lang tulong ang dumating, abono. Nung El Nino last year, sinorbi sila. Okay. Ngayon lang dumating ang abono, tig-isang sakong abono kada tribal family na nasurvey. Problema, yung isang sakong abono, ang mga Talandig farmers pa magpamasahe pupunta sa sentro ng bayan, gagastos pa para kunin yung abono. Ganon ang klase ng serbisyo. Kaya ang advice ko, wag nyo nang kunin. Gastos lang kayo. Kasi ang layo, magpamasahe pa, magpakyaw ng sakyan. Ako na lang muhatag sa inyong abono. Tama, nagpapatanim tayo ng mga iba't ibang pananim. Nagbibigay tayo ng abono. Ito na lang abono. Yun. So, good luck sa mga may pera sa bangko. Ako, wala man akong pera sa bangko, kaya bahala na sila dyan. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig. Kasi nga ang income sa channel nito is pantulong. Nagpapatanim tayo ngayon ng Arabica coffee. High yielding crop ito na inaasahan namin na magbibigay ng kaginhawaan, mag-aahon sa kahirapan nitong Talandig tribe. Panoorin